Hey guys, magluto tayo ng patani, buridibod or dinengdeng sa aming mga Ilocano. So dito guys, nahatid ko na si ate. So pagkahatid ko sa kanya, isinalang ko na tong patani. Isama ko din yung balat niya kasi ang daming sustansyang makukuha dyan. Para habang prepare ko si Bunso ay nailuluto ko na rin yan. So ito, isinama ko na rin yung mga ricado, luya, sibuyas at saka kamatis. So dito guys, oras na para pumunta sa school si Bunso. Kaya pinatay ko muna siya para maihatid ko siya. Hatid ko sa kanya ay agad kong itinulo yung aking niluluto. So ito nagkat ako ng kamote kasi gusto ko rin siyang isabay sa buridibod. So pagkakat ko, inilagay ko na rin siya. At saka bumili pala ako ng dahon ng ampalaya. So dito, dalawang klase ng dahon. Ang inilagay ko, yan yung ampalaya para sa akin at saka yung spinach naman para sa mga bata. Dito, hinugasan ko na ng 2 beses yung mga dahon-dahon. As usual, yung pangalawang beses ay naglalagay ako lagi ng vinegar para ma-make sure ko lahat ng mga dumi at saka yung mga maliliit na uod at dumi ay matanggal lahat. So ito yung spinach na dahon para sa mga bata. Ang daming benefits ng spinach. Ito na rin yung mga gulay na ilalagay ko. Opo, talong, ampalaya, sili at saka yung dry na shrimps. Binigay yan ng isang co-parents ko sa school nila Bunso. Ito ang pansahog ko sa buridibod. So ito hinugasan ko muna siya ng normal water kasi alam naman natin ang dumi kung saan-saan lang nila yan. Dry. So tinatanggal ko lahat ng mga dumi na naisama. So nung may okay na yung patani at saka yung kamote ay nagtinanggal ko yung iba at saka nag-iwan ako ng konti para kahit papaano ay meron pa rin ako makagat na buong patani at saka yung kamote. So dito, since sinama ko yung balat ng kapatani, so mahirapan talaga akong durugin yan. So ang ginawa ko, since wala na akong time, nilagyan ko ng ice para ng konti. Kasi guys, kung ilalagay natin na sobrang init, masisira yung pitchel ng blender natin. So ayan, pagkalagay ko ng ice at lumamig na ng konti, i-blender ko na, saka ako ibinalik sa aking niluluto. So dito, nung inilagay ko na, pinakuluan ko lang, saka ko inilagay yung dry shrimps na pansahog ko. Saka ko tinakpan at pinakuluan bago ko nilagyan nung bagoong ako ulit pinakuluan. So habang naghihintay ay hinanda ko yung mga iba pang gulay na ilalagay ko. So dito nagkat ako ng ampalaya. Ito pala guys, yung iba dyan inilagay ko yung seeds niya kasi bata pa. Tapos naalala ko pala gusto kong magtinola at lagyan ng ampalaya. So isinave ko yung ibang ampalaya dyan. So ito na rin yung opo, kinat ko na rin. Lalagyan ko din yan ng kunting talong at saka yung sili. Isa ko yung talong para ma-check kung may uod sa labas kasi hindi ko na yun ibababad sa tubig. Ito na yung mga gulay na ilalagay sa buridibod. May upo, talong, spinach, dahon ng ampalaya, bunga ng ampalaya at sili. So ito, nung okay na, saka ko naman inilagay yung mga gulay. So dito inuna ko yung talong, sinunod ko yung opo, tapos yung bunga ng ampalaya. So yung mga dahon-dahon ay maya ko pa ilagay. So ayan, inilagay ko. Hindi ko na hinalo guys. Sinayaan ko na lang na ganyan na kumulo. So this busy na ako mamaya after school ni ate dahil dadalhin ko siya sa piano lesson. Mayroon kaming grocery na konti at marami kaming gagawin sa SM na mga ilalakad. So niluto ko na at least meron na akong pang lunch at saka pag at least kahit man gabihin kami, meron na kaming kakainin pag uwi. Dito, nung okay na, saka ko na inilagay yung dahon ng spinach at saka yung dahon ng ampalaya. Dito pala guys, isineperate ko sa isang side yung ampalaya at saka sa isang side yung spinach para hindi magkahalo kasi ayaw ng mga bata yung dahon ng ampalaya kasi mapait para sa kanila. Kaya yan, nilagyan ko sila ng gulay nila. Yan yung spinach. Pala guys, nung sinushoot ko ito, ay habang nagluluto ay naglilinis ako ng sasakyan kasi naghihinayang ako sa pambayad ko sa pang-car wash sa labas kasi malaking bagay na yun para sa akin
na pambili ng merienda nila or ulam nila. Since meron naman akong hose at saka yung vacuum, ay tinatyagaan kong linisin kasi sobrang laking bagay na yun sa akin sa pambayad. Kasi guys, hanggat kaya ko ay ginagawa ko. So dito pagka-dry ko sa labas, sinunod ko sa loob, nagulat ako 10:32 na pala. Susundin ko si Bunso ng 10:30. So ay nagmadali akong pick upin siya. Buti na lang kumakain pa sila. So ito pagka-pick up po sa kanya, ako gutom na. Pagdating ko akala ko kakain na. Yun pala hindi ko na-click yung rice cooker. Kaya habang hinihintay na maluto yung kanin ay nagtinuloy ko yung paglilinis saka ako naligo bago ako kumain. Sana po nagustuhan nyo ang video ito, Boridibod na Patani o Dinengdeng sa Ilocano. Please like, follow for more videos, and share. Bye!